5,000 yun, mapakain mo ng ganong karami. Na magkaroon ng tira na 12 baskets. So, may pinapakita doon. Ano yung pinopoint doon? Ibig sabihin, lahat po sila ay nagamit magbigay ng tinapay. Nagamit silang mag-break ng tinapay at nagbigay ng tinapay, nagbigay at yung iba ay nagbibigay hanggang sa lahat ay umabot sa 5,000. Okay? So, yung pinakikita na yan, although it was not detailed explanation ng ating Panginoon Kristo, pero yung message na yan, pag inalam natin, yun talaga ang result. Okay. Kunti na lang ang oras eh. Ngayon, buksan mo doon sa nabanggit din ito ni Brother Francis, Ephesians chapter 4. I hope na-get niyo yung tinapay, no? Yung fish and loaves na naparami ng Panginoon Kristo after He blessed and then na-distribute ito sa 5,000. So yung pinopoint doon kanina, na yung tinapay ay nakarating sa lahat kasi lahat sila ay nagbigay. Lahat sila ay nag-miracle. Could you imagine 12 baskets yung nanggaling sa Panginoon, isinali ni Kristo sa bawat alagad? Paano mo maparami yun? Ibig sabihin, habang binibigay yun, hindi na uubos yun. At yun ang significance, ay yun ang type natin sa atin, na kapag ikaw ay tumanggap ng word, at ikaw ay nag-share yung type nun. Nakakatanggap ka ng word, nag-share ka. At ang nag-share, hindi lang isa. Hindi lang si Kristo, pati alagad, at lahat sila doon sa 5,000 na yun, nagkaroon ng sharing doon. Nagkaroon ng breaking of bread. So yun ang type doon, yun ang miracle doon. Now, sa Ephesians chapter 4, ito, binanggit din. Medyo maliligo na kaunti. 4 verse 13. Sa verse 13, ito ang sabi, "Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ." Okay. "That we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, the sleight of men, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive." May binanggit si Brother Francis dito. Ano yung binanggit niya rito? Yung till we all come to the unity of the faith. Yung hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya sa pagkakilala sa anak ng Diyos ay isang sakdal na kalagayan. Into the measure and stature of the fullness of Christ. Ngayon, yung i-break ko yung sinabi niya dyan. Yung till we all come, alam natin yung till, may binabanggit sa doon, ano? Yung till we all come to the unity of the faith. At saka yung makarating ka sa pagkakilala sa anak ng Diyos, ay isang kalagayan na tiniginan ni Brother Francis dito, ay pagkabireyan. Yung master key, yung pagkabireyan na tinatanganan natin. Once na yan ay napasayo, napasa ating lahat, it means hindi ka aatras, hindi ka bababa ng kalagayan. In other words, kapag nasa iyo yung master key, yung pagkabireyan na yan, that's kind of attitude na isang real Christian. Comparison, nagkukumpara ka ng katotohanan, ng dala mong aral, yung alam mo. Ang ibig na sabihin, darating ka sa isang sakdal na kalagayan. Ibig sabihin, aabutin mo talaga yung, pag nakarating ka doon sa perfection na pagkabireyan na kalagayan, hindi ka na pwedeng aatras pababa, kundi aakit ka ng pataas until you reach the unity of the faith into the knowledge of the Son of God.
May binabanggit siya sa measure, yung measure of the stature of the fullness of Christ. May binanggit si Brother Francis doon na ano yun, pumunta ko yung bagay na yun. Sa verse 14, that we henceforth, baka maalala ko, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, yun. Yung, sa verse 14, that we, yung we, yan yung bride na may birera attitude. That we henceforth no more children. Yan yung sinasabi ko kanina, binanggit niya talaga na hindi ka pwedeng magiging bansot na parang bata. Aakyat ka ng hanggang mature na isang perfect man. May ang perfect man, eksakto na yung kaisipan mo tungkol sa salita. Okay. So yun sinasabi niya. At sinabi pa na, entos, hindi ka na magtotostoy mo. Yung children, nagpapahapay-hapay yan eh. Pabago-bago yan ang desisyon, pabago-bago ng aral. Pero stand firm ka. Firm ka doon sa revelation mo. Bakit? Dahil inabot mo yung maturity, yung perfect ng clear understanding inabot niya ng pagkabireyan. Sabi niya, you are not tossed to and fro because you are no more children na nagtutos to and fro and carried about in every wind of doctrine. Yung carried about in every wind of doctrine, kahit anong ilatag na doktrina sa harapan mo kapag ikaw ay nandun sa matured, perfect man, perfect understanding. Hindi ka na kaya na dalhin pa sa tagiliran, dadalhin ka sa tagiliran, na ihahapay ka ng aral. Yung ngayon sabi, kahit may craftiness, no, yung craftiness dito mga kapatid, mga aral yan na may iba't ibang dalang aral. Na ang aral ay hindi katotohanan. Yun ang craftiness. Tinawag ni Pablo witchcraft yan sa ibang Galatians, sabi ni Pablo. Whereby they lie in wait to deceive. But speaking, verse 15, but speaking the truth in love, ang ganda ng breaking niya dyan. Yung speaking the truth in love, yung paliwanag ni Brother Francis doon, yung may kakayanan ka na makapagpaliwanag ng tama. Kaya mo nang pating, hindi ako nagkamali, baka subjective ako. Kaya mo nang magluto, tama ba sa Benedict? Sabi ni Brother Francis, yung tinapay ay kaya mong masahin at kaya mong lutuin at ipakain sa iba. Ibig sabihin, you are but speaking the truth in love, kaya mo nang magpakain din sa iba. At ang ipinapakain mo, tama. You are rightly dividing the word of truth. Pinapakain mo. Ano yung sinishare mo? Hindi lang yung malalim na doktrina. Kaya mo nang ituro kung ano yung natutunan mong alam mong tama ng pagkabirayan. At gagawin mo rin silang katulad mo. Hindi lang yung malalalim na aral, pero hindi natin dinidisregard ang malalim na aral. They grow up to Him in all things. Sabi niya, lalago tayo sa lahat ng mga bagay, which is the head, even Christ. So itong, dinilangkas kasi Brother Francis, the spiritual, basahin po niyo spiritual family. Ito yung binanggit niya. Dahil meron pang konti, papasok ko naman ng konti subjective, sabi ni Brother Francis, okay lang basta mahaba-haba ang objective. Ito naman yung sa akin, subjective. Maganda po yung kaninang binanggit ni Brother Francis tungkol dyan. Sa akin naman, yung verse 13, we till all come to the unity of the faith and to the knowledge of the Son of God. Yung verse 13, verse 14, at verse 15. Ang kalagayang ito, naganap sa panahon nila Pablo, bago dumating ang Dark Ages. Ibig sabihin, noong panahon nila Pablo, na pure ang kanilang aral, yung 14 epistles ni Pablo ay pure na naipapaliwanag yun sa church. Kahit yung mga yung prison epistles ni Pablo. Nakakulong si Pablo, gumagawa siya ng libro ng aklat at pino-forward niya sa mga believers.
nung panahon na siya'y buhay, kahit na ang mga bagay na isinulat ni Pablo nung panahon na yon ay hindi pa po pumapasok sa church ages, ay sa panahon po ito ng fivefold ministry. So yung Ephesians 4, verse 7, at dumating sa verse 11, binigay ang 5 kaloob. In other words, nung panahon na ibinigay ang 5 kaloob, it was not inside of the kingdom of heaven. Ibig sabihin, sorry. Medyo yung fivefold gifts. Ang fivefold gifts pala ang the way. Para ikaw ay ang galing sa kingdom of heaven, enter into the kingdom of God. Ibig sabihin, itong sinasabi ni Pablo, nauna ang fivefold. At yung fivefold ang magtuturo sa iyo sa daan, papasok sa pinto ang papasok ng kingdom of God. So itong verse 13, na sinasabi doon, sa verse 13, pakialam ng verse 13. Till we all come to the unity of the faith, of the knowledge of the Son of God. Panahon ni na Pablo, it was pure word representing Jesus Christ. Si Kristo in the form of the word, nasa fivefold ministry. Yung salita na sa anyo ni Kristo ay pure. Okay? Kaya nasabi ni Pablo na kapag nakapasok ka sa fivefold ministry, sa mensahe nila, na magdadala sa iyo papasok sa pintuan ng kingdom of God. At kapag nakapasok ka sa kingdom of God, ikaw ay papunta sa unity of the faith and the knowledge of the Son of God. Eksaktong pagkilala mo kay Kristo. Hindi ka na pwedeng magbabago, hindi ka aatras, magdududa, sapagkat, ang sabi, till we all come to the unity of the faith and to the knowledge of the Son of God. Tignan nyo mga kapatid, ginamit hindi Son of Man, Son of God. Which means the Holy Ghost, which means Son of God, it represents kingdom of God. And to a perfect man, to the measure, tingnan mo, eksaktong ganap na tao, sa isang tamang sukat na hanggang sa sukat ng Panginoong Hesus Kristo. Ibig sabihin yan, pag nakapasok ka sa kingdom of God, you will be reached until the fullness of Christ. Verse 14, pag nasa kingdom of God ka, we are not henceforth no more children to and fro. In caring about the winds of doctrine. So, hindi ito nasa loob ng kingdom of heaven. Nasa loob yan ng kingdom of God. And carrying confidence and right way to see, but speaking the truth in love, and may grow up unto all things, which is the head even Christ. Verse 16. Pasuyo. Verse 16. From whom? Sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ko kanina, sa pamamagitan ni Kristo, Jesus Christ was not the kingdom of heaven. Jesus Christ is representing the kingdom of God. On whom? The whole body fitly joined together and compacted by which every joint supplieth. So, dito, pinapakita ni Pablo na kapag nandun ka sa loob na ng kingdom of God, ang direksyon natin, mga kapatid, sinabi dito na ang katawan ni Kristo fitly joined together. Magkakasumpong-sumpong yun. Hindi pwede ang katawan ni Kristo magkakaroon ng disunity. Ang disunity wala sa loob ng kingdom of God. Nasa loob ng kingdom of heaven.
kingdom of God, wala doon ang spirit of the Antichrist. Wala doon ang tares. Wala doon ang evil. It's plain. Sabi sa Romans 14, verse 17. Tignan nyo, mga kapatid. For the kingdom of God, look, for the kingdom of God, yun yung binabanggit ko kanina. Sa kaharian ng Diyos, ay hindi raw po pagkain. Hindi pala pagkain yung kaharian ng Diyos. Hindi rin pag-inom. Ano yun? Katwiran ng Diyos, kapayapaan, kagalakan sa Espiritu Santo. Kaya sabi ko kanina, ang kingdom of God is not a kingdom of heaven. It's different. Tayo nang galing sa kingdom of heaven, ini-invite ka, papasok ka sa kingdom of God. Pag ikaw ay nandyan sa kingdom of heaven, you are still in the seven church ages. Kaya sabi ni Brother Branham, in term talaga siya, 1963, it was finished. Bakit? Kapag nandun ka sa church ages pa, you are inside the kingdom of heaven. At ang imbitasyon sa Revelation 17, come out sa kalalabas. Diyan ka sa loob ng kaharian ng langit. Kailangan lumabas ka, pumasok ka sa kingdom of God at ma-enjoy mo yung katwiran, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu ng Diyos. Yan yun. I'm not saying kapag nasa kingdom of God ka, hindi ka makaranas. Pag nasa kingdom of God ka, mas lalo mo mararanasan kung ano yung naranasan ni Kristo. Pero, yung kagalakan mo, mag-uumapaw sa loob ng kaharian ng Diyos. Okay, 2 minutes. Kaya, dito sa sinasabi ko ito, dinidistinguish ko ang kingdom of heaven is different from the kingdom of God. Kaya, dito sa sinasabi ni Pablo, na inugnay ko kanina kay Brother Francis sa objective, sinasubjective ko ito, mga kapatid. Tama talaga yung sinasabi ni Brother Francis. Na ang tunay na Berean, it's come out from the seven church ages. Ang attitude mo hindi dapat nananatili, ang attitude natin bilang bride ay hindi tayo nananatili sa dating kung ano tayo. May progression talaga. May progress. Anong progression natin? Hindi ko sinasabi ang progression natin. Hindi yung, hindi ka na magkamali. Hindi yun yung sa word, yung tumatayo ka sa salita ng Diyos, ano na yung nararating mo? Ano yung team mo? Come to the unity of the knowledge of the Son of God. Dapat may progression yun. Yan. So, lastly, yung sinabi ko sa 17, for the kingdom of God, it's not meat. It's not meat and drink. It is righteousness. Ano yung righteousness? Sa Berean natin, patas na kalagayan yan. Yan ang righteousness. Tamang pattern ng Diyos sa katuwiran niya sa salita ay pagiging patas. May narinig kang ibang aral. Paano mo gagawin patas? Pakinggan mo. At kung makuha mo na lahat ang sinabi niya, and then tinake note mo, pag-aralan mo, timbangin mo mabuti. Kung saan ang tama, kung alam mo meron siyang tamang sinasabi, tuloy mo yun. That's righteousness. Kasi lahat ng katotohanan, lahat ng denomination, lahat ng iba't ibang sekta ng relihiyon, maniwala kayo may katotohanan sila? Meron. At meron din silang mali. Sa atin, lahat ba na sinasabi namin dito, tama? Sabihin nyo sa akin, tama lahat. Pag tama lahat ang sinasabi namin dito, wala tayong karal. Mag-rapture na lang tayo. Kasi kung talagang tama na lahat ang sinasabi natin dito, at hindi na natin kailangan suriin pa yan. Abay, pahinihintay natin. Wala na tayo dito. So yung righteousness na sinasabi dito, it's a kind of attitude. Yun yung sinasabi kapag ikaw ay umabot na, nakapasok ka sa kingdom of God dahil sa fivefold ministry. Ang fivefold ministry, yung sila yung talagang tinawag ng Diyos, anointed of God. Sila po ang Kristo sa panahon ngayon na pinto ang kailangan